Ang tunog ng babasaging kristal ang unang bumasag sa perpektong gabi. Galing ito sa kamay ni Celestina. Ang hawak niyang kupitan ng champagne ay bumagsak sa mamahaling Persian carpet, kasabay ng malakas na kalabog mula sa tarangkahan. Napahinto ang malamyos na tugtog ng piano. Napahinto ang lahat. Napatingin si Celestina sa kanyang ama, si Don Ricardo de la Vega, na nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Ang kunot sa noo nito ang tanging pahiwatig na may mali. "Ano yon, Papa?" tanong ni Celestina. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi pa man nakakasagot si Don Ricardo. Sunod-sunod na sigaw at malalakas na yabag ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Ang pinto ng kanilang mansyon na gawa sa matigas na nara ay halos mawasak sa walang tigil na pagkatok. "Buksan niyo to! Pulis to!" Pulis? Sa loob ng kanilang pamamahay? Imposible. Ang mundo ni Celestina de la Vega ay isang mundong protektado, payapa at perpekto. Dalawang katulong ang nagmamadaling nagbukas ng pinto. Isang grupo ng mga pulis na armado ang bumungad sa kanila. Ang kanilang mga uniforme ay tila isang madilim na mantsa sa maningning nilang foyer. "Anong ibig sabihin nito?" Mariing tanong ni Don Ricardo, tumatayo na may awtoridad pa rin sa kabila ng pagkabigla. "Don Ricardo de la Vega?" Tanong ng isang opisyal na may matigas na mukha, hawak ang isang papel. "Inaaresto ka namin sa salang pandaraya a money laundering." Naramdaman ni Celestina na nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga salita ay tila hangin na hindi niya maintindihan. Pandaraya? Money laundering? Ang kanyang ama, ang pinakamarangal na taong kilala niya? "Nagkakamali kayo!" Sigaw ni Celestina, humakbang pasulong. "Kilala niyo ba kung sino kami? This is a mistake!" Ngunit walang sino man ang nakinig sa kanya. Dalawang pulis ang lumapit sa kanyang ama. Nakita niya ang pagkabigla at sakit sa mga mata nito, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. "Tina, pumasok ka sa loob." Mahinang utos ni Don Ricardo. Ang boses ay pilit na pinapakalma, pero huli na. Narinig ni Celestina ang malamig na tunog ng posas na isinasara sa mga kamay ng kanyang ama. Ang tunog na iyon ang tuluyang gumuho sa kanyang mundo. Isang sigaw ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang imahe ng kanyang ama na kinakaladkad palabas ng sarili nilang pamamahay ang nanatili sa kanyang isipan. Kinabukasan, ang malamig na opisina ni Attorney Morales ang nagsilbing kanlungan niya. Ngunit ang lamig ay hindi nagbigay ng ginhawa, kundi ng karagdagang kirot. Si Attorney Morales ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanilang pamilya sa loob ng 20 taon. "Wala na tayong magagawa, Celestina," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon na para bang nag-uulat lang ng panahon. Hindi man lang ito makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Anong ibig mong sabihin na wala na tayong magagawa?" Nanginginig ang boses ni Celestina. "My father is innocent. Kailangan natin siyang piyansahan." Umiling si Attorney Morales. "Lahat ng ari-arian ninyo, lahat ng bank accounts, naka-freeze na. Ang De La Vega Holdings, up, isinailalim sa imbestigasyon." "Pero paano? Bakit? Sino ang may gawa nito?" Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa, tanging isang malamig na katotohanan. Ang mga ebidensyang ginamit laban sa kanya, napakalakas. At galing ito sa isang source na malapit sa inyo. Naramdaman ni Celestina ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. "Sino?" Naglabas ito ng isang folder at inilapag sa lamesa.
Sa ibabaw nito ay may pangalan, Sandoval Industries, ang pangalan ng pinakamalaking karibal ng kanilang kumpanya, at sa ilalim noon ang pangalan ng CEO, Victor Sandoval. Si Victor Sandoval, bulong ni Celestina, ang alagad ni Papa, ang taong tinulungan niyang umangat. Tumango ang abogado. Ngunit may idinagdag pa ito, mga salitang parang punyal na sumaksak sa huling piraso ng kanyang tiwala. At ang mga dokumentong nagpatibay sa kaso, ako ang nagbigay sa kanila. Napatingala si Celestina, hindi makapaniwala sa narinig, ang taong nasa harapan niya, ang taong dapat ay poprotekta sa kanila, ang siyang nagkanulo sa kanila. Bakit? Yun lang ang salitang nagawa niyang ibulong, puno ng sakit at pagkalito. Negosyo lang, Celestina, sabi nito bago tumayo. Masyadong matagal na muno ang mga De La Vega, oras na para sa pagbabago. Iniwan siya nitong mag-isa sa malamig na opisina, napapaligiran ng mga pader na tila unti-unting lumalapit para sakalin siya. Wala ng ama, wala ng yaman, wala ng tiwala, wala na siyang kahit ano. Malakas ang buhos ng ulan. Ang bawat patak ay tila latigo sa kanyang balat. Basang-basa si Celestina, nakatayo sa kabilang kalsada, pinagmamasdan ang mansyon na dati niyang tinatawag na tahanan. Ngayon, isa na lang itong malaking istruktura na napapalibutan ng dilaw na police line, do not cross tape. Ang mga ilaw mula sa mga dumaraang sasakyan ay panandaliang nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, isang mukhang puno ng luha at putik. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na naglalakad. Ang tanging alam niya ay ang sakit sa kanyang mga paa ay katumbas ng kainta ng sakit sa kanyang puso. Ang cellphone niya ay matagal nang namatay. Ang wallet niya ay naglalaman lang ng ilang libong piso at mga credit card na ngayon ay wala ng silbi. Ang mga kaibigan niya, ang mga taong laging nakapaligid sa kanya tuwing may handaan, ay hindi na matawagan. Tila lahat sila ay biglang naglaho. Napayuko siya, hinahayaang tumulo ang ulan sa kanyang buhok, sa kanyang likod. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan, hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding takot. Paano na siya? Saan siya pupunta? Nagpatuloy siya sa paglalakad nang walang direksyon hanggang sa napadpad siya sa isang waiting shed. Umupo siya sa maruming semento, yumakap sa sarili. Pinanood niya ang mga taong nagmamadali, mga taong may mga buhay na kailangang balikan, samantalang siya wala nang babalikan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang gusot na papel ang dumikit sa kanyang basang binti, dala ng hangin. Kukunin niya sana ito para itapon nang makita niya ang nakasulat. Masipag, Maid Agency. Kailangan mo ba ng trabaho, matulungin at mapagkakatiwalaan? Halika na. Sa ilalim ng sulat ay may larawan ng isang babaeng nakangiti, suot ang isang malinis na uniforme ng katulong. Sa ibang pagkakataon, itatapon niya ito ng may pandidiri. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang papel, isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang nakakabaliw, nakakahiya, ngunit marahil ang tanging paraan. Magtago, iyon ang salitang umalingaw-ngaw sa isip niya. Magtago sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. Maging isang taong hindi nila kailanman hahanapin. Kung ang isang Celestina de la Vega ay hinahabol ng mundo, marahil isang ordinaryong kasambahay ay hindi nila papansinin. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang papel. Ito ang kabaligtaran ng lahat ng bagay na kumakatawan sa kanya. Ito ang pinakamababang antas
na maaari niyang marating. Ngunit ito rin ang kanyang tanging pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga paa ay mabibigat, ngunit ang kanyang mga hakbang ay may bagong determinasyon. Tinahak niya ang direksyon ng address na nakasulat sa papel. Bawat hakbang palayo sa kanyang dating buhay ay isang hakbang patungo sa isang kinabukasang hindi niya kilala. Sa wakas, narating niya ang isang maliit na gusali. Ang karatula sa itaas ay lumana, ngunit ang pangalan ay malinaw. Masipag Maid Agency. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa paghakbang niya papasok sa pinto, alam niyang iniiwan niya sa labas hindi lang ang ulan, kundi pati na rin ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, ang lahat ng labi ng kanyang nakaraan. Mula sa araw na ito, hindi na siya si Celestina de la Vega, ang anghel na nagmamay-ari ng mundo. Simula ngayon, kailangan niyang maging isang alipin para mabuhay. Pagod. Yon ang unang naramdaman ni Miguel Ilustre pagbaba niya mula sa kanyang itim na sedan. Buong araw siyang nakipagbuno sa mga numero, kontrata at mga taong sinusubukang lokohin siya. Para sa kanya, ang negosyo ay isang larangan ng digmaan at kailangan mong laging handa sa mga traidor. Pumasok siya sa pinto ng kanilang mansyon. Inaasahan ang karaniwang katahimikan na sasalubong sa kanya. Ngunit sa halip, natagpuan niya ang kanilang matagal ng katiwala, si Manang Lydia, na may kausap na isang babae sa may grand staircase. Isang bagong muka. Napahinto si Miggy, pinagmasdan ang babae mula sa malayo. Nakatalikod ito, ngunit may kakaiba sa tindig nito. Masyadong tuwid para sa isang kasambahay. Ang paraan ng pagtango nito sa mga sinasabi ni Manang Lydia ay may halong pormalidad, hindi pagpapakumbaba. Manang, tawagin ka na, tawag ni Miggy. Ang boses ay malamig at may autoridad. Sabay na lumingon ang dalawa. At doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Miggy ang mukha ng bagong katulong. Malinis ang mukha nito. May malalaking mga matang puno ng takot? Oo, takot. Ngunit sa likod ng takot na iyon, may nakita siyang kakaiba. Isang kislap ng pagmamataas na pilit itinatago. Napansin niya ang mga kamay nito, mapuputi, makikinis, at walang kalyo. Hindi kamay ng isang taong sanay sa mabibigat na gawain. Sir Miggy, magandang gabi po. Bati ni Manang Lydia, may ngiti sa labi. Ito po si Ara, ang bago nating kasambahay. Tumango lang si Miggy. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babaeng nagngangalang Ara. Ara, ulit niya. Taga saan ka? Sa probinsya po, sir. Mabilis na sagot nito, napayuko. Hindi siya kumbinsido. Lumapit siya at habang papalapit, mas lalo niyang nakikita ang hindi pagkakatugma. Ang suot nitong uniforme ay malinis. Ngunit halatang hindi ito komportable rito. Ang buhok nito ay nakatali ng simple, ngunit may ilang hibla na kumawala na nagbibigay diin sa hugis ng kanyang mukha. Isang mukhang hindi nararapat sa lugar na ito. Sige, sabi ni Miggy, inilapag ang kanyang briefcase sa isang gilid. Itinuro niya ang isang mamahaling Ming Dynasty vase sa isang pedestal sa lobby. Linisin mo yan. Siguraduhin mong hindi magasgasan. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Ara. Po, ngayon na po. May sinabi ba akong mamaya pa? Sagot ni Miggy. Ang boses ay mas nanlamig. Isang simpleng pagsubo. Sige po, sir. Kumuha si Ara ng basahan at isang maliit na timba.
Pinanood siya ni Miggy. Bawat kilos nito ay alanganin. Ang paraan ng paghawak nito sa basahan ay parang diring-diri ito. Dahan-dahan lang, iha, paalala ni Manang Lydia. Ngunit ang babala ay huli na. Sa pagpupunas ni Ara sa paanan ng vas, nadulas ang basang-basahan mula sa kanyang kamay. Sa pagtatangka niyang saluhin ito, aksidenteng natabig ng kanyang siko ang mismong plorera. Para itong nag-slow motion sa paningin ni Miggy. Ang pagtilapon ng vase, ang pagtama nito sa marmol na sahig, at ang nakabibinging tunog ng pagbasag nito sa libu-libong piraso. Narinig niya ang malakas na lagabog na sinundan ng isang hiyaw ng pagkatakot mula kay Ara. Napaupo ito sa sahig, nanginginig, habang nakatingin sa mga basag na piraso na parang nakakita ito ng multo. Galit, iyon dapat ang maramdaman ni Miggy. Ang plorerang iyon ay isang antigong regalo pa sa kanyang lolo. Ngunit hindi galit ang nanaig. Pagdududa, ang reaksyon nito, masyadong OA para sa isang aksidente. Ang takot sa mga mata nito ay hindi takot ng isang katulong na mawawalan ng trabaho. Ito ay takot ng isang taong hindi pa nakaranas magkamali ng ganito kalaki sa buong buhay niya. Patawad po, sir. Patawad po. Sabi ni Ara, nanginginig ang boses habang pinupulot ang mga piraso. Hindi ko po sinasadya. Huwag mong pulutin yan. Masusugatan ka. Saway ni Manang Lydia. Ano to? Tanong ni Miggy. Ang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Ito ba ang tinatawag mong sanay sa trabaho? Sir, pasensya na po. Ako na po ang bahala. Sabi ni Manang Lydia. Hinila patayo si Ara. I-fire muna siya. Utos ni Miggy. Tumalikod na. Hindi ko kailangan ng pabigat sa bahay na to. Naramdaman niya ang titig ni Ara sa kanyang likuran, isang titig na puno ng desperasyon, ngunit hindi siya lumingon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Miggy sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang imahe ng mukha ni Ara, ang pinaghalong takot at pagmamataas, ay bumabalik sa kanyang isipan. May naalala siyang isang mukha, ang mukha ng kanyang ina. Pumikit siya at biglang bumalik ang isang alaala. Nasa ganito rin siyang opisina noon, mas bata pa. Pumasok ang kanyang ina, si Doña Elvira Ilustre, isang babaeng kilala sa kanyang kabutihan at pagtitiwala sa mga tao. Ngunit sa araw na iyon, ang karaniwang ngiti nito ay napalitan ng mga luha. Nawala na, Miggy, sabi nito, ang boses ay basag. Ang pondo para sa foundation, nawala na lahat. Isang pinagkakatiwalaang finance manager, isang taong itinuring nilang pamilya, ang tumangay sa milyon-milyong pisong pondo para sa mga batang ulila. Nakita ni Miggy kung paano nadurog ang kanyang ina, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkakanulo. Ang taong pinagkatiwalaan nito ng buong puso ang siyang sumira sa kanya. At sa mga mata ng kanyang ina, nakita niya ang parehong itsura kanina. Isang halo ng kawalan ng paniniwala at matinding sakit. Isang itsura ng isang taong inosente na unang beses nasaktan ng mundo. Iyon ang nakita niya kay Ara, isang pekeng inosente. Sir Miggy, sabi ni Manang Lydia mula sa pinto, nag-aalangan. Nagmamakaawa po si Ara. Kahit isang linggo lang daw po, wala po siyang ibang mapupuntahan. Hindi sumagot si Miggy. Ang alaala ng kanyang ina ang nagpapatigas sa kanyang puso. Ang tiwala ay isang kahinaan na hindi na niya kayang bayaran. Ngunit ang kuryosidad ay isang lason na nagsimula ng kumalat sa kanyang sistema. Naghintay siya hanggang sa malalim na ang gabi. Nang masiguro niyang tulog na ang lahat,
Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ang target niya, ang maid's quarters. Walang kahirap-hirap niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Ara. Madilim at simple ang loob. Isang maliit na kama, isang lumang aparador. Ngunit may isang bagay na hindi nababagay. Sa ibabaw ng maliit na mesa, sa tabi ng ilang nakatuping damit, ay may kumikinang. Lumapit siya. Isang maliit na bagay. Ginto. Kinuha niya ito. Isang cufflink. Simpleng disenyo, ngunit halatang mamahalin. Gawa sa purong ginto at sa gitna, may nakaukit na isang maliit, eleganteng letrang D. Ito ang piraso ng puzzle na hindi tugma. Ang isang babaeng galing sa probinsya na handang maging katulong para lang may matuluyan ay may hawak na ganitong klase ng bagay? Imposible. Isinara niya ang kanyang palad. Hawak ng mahigpit ang cufflink. Naramdaman niya ang lamig ng metal laban sa kanyang balat. Ang pagdududa niya ay naging isang matibay na hinala. Ang babaeng ito ay hindi lang isang simpleng kasambahay, isa siyang sinungaling. Napatingin siya sa direksyon ng kama kung saan mahimbing na natutulog si Ara, hindi alam na ang kanyang sikreto ay unti-unti nang nabubunyag. Huminga ng malalim si Miggy, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Sino ka ba talaga? Bulong niya sa hangin. Inaasahan ni Celestina na sisigawan siya. Inaasahan niyang kakaladkarin siya palabas. Ngunit ang ginawa ni Miguel Ilustre ay mas nakakatakot. Kinabukasan habang nagwawalis siya sa pasilyo, tinawag siya nito. Sa malamig at kalmadong boses na tila nag-uutos lang na kumuha ng kape. Ara, napahinto siya, dahan-dahang lumingon. Nakatayo si Miggy sa paanan ng hagdan. Ang umagang araw mula sa bintana ay nagbibigay liwanag sa bagay na hawak niya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang cufflink ng kanyang ama. Naramdaman ni Celestina na nanuyo ang kanyang lalamunan. Saan mo to nakuha? Tanong ni Miggy. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, matalas at mapanuri. Napalunok si Celestina, pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Ang pagsisinungaling ay hindi niya kailanman naging kalakasan, ngunit ngayon ang buhay niya ay nakasalalay dito. Pamana po yan, sir, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Pinilit niyang salubungin ang titig nito. Sa... sa tatay ko po. Sa tatay mo? Tumaas ang isang kilay ni Miggy. Hindi ito naniniwala. Ginto to at mukhang mamahalin. Anong trabaho ng tatay mo? Naramdaman ni Celestina ang pag-init ng kanyang mga mata. Ginamit niya ang totoong sakit na nararamdaman niya para bigyan ng buhay ang kanyang kasinungalingan. Isa po siyang manager noon, sir. Bago po siya nawala. Ang salitang nawala ay lumabas sa kanyang bibig na may bigat ng katotohanan. Dahil para sa kanya, nawala na nga ang kanyang ama. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Miggy. Isang kislap ng pag-alinlangan o baka awa. Ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng dati nitong malamig na anyo. Ibalik mo yan sa kung saan mo man ninakaw, sabi nito, bago ibato sa kanya ang cufflink. Nasalo ito ni Celestina, ang lamig ng ginto ay tila pumapaso sa kanyang palad. Hindi ko po yan ninakaw, sir. Giit niya, halos pabulong. Wala akong pakialam, sagot ni Miggy. Tinalikuran na siya. Bumalik ka sa trabaho mo. At isa pang pagkakamali, Ara, kahit gaano kaliit, sa kalsada ka napupulutin.
Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig, mahigpit na hawak ang tanging alaala ng kanyang ama. Ang sakit ng akusasyon ay humalo sa takot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na bahagi sa kanya na nagdiwang. Naniwala ito, o kahit paano, pinili nitong huwag nang ituloy ang pag-uusisa. Nakatanggap siya ng isa pang araw. Sa kusina, natagpuan siya ni Manang Lydia na nakatulala habang naghihiwa ng sibuyas. "Oh, iha, ayos ka lang?" tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Napansin siguro nito ang pamumula ng kanyang mga mata. "Ayos lang po, manang. Napuwing lang po siguro sa sibuyas." Palusot ni Celestina. Ngumiti si Manang Lydia, isang ngiting puno ng pang-unawa. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. "Hayaan mo na yon si Sir Miggy. Ganoon lang talaga yon mula nang may mangyari sa kanyang ina." Hindi na nagtanong si Celestina, ngunit ang sinabi ni Manang Lydia ay nagbigay sa kanya ng kaunting liwanag. Ang lamig ni Miggy ay may pinanggagalingan. Hindi lang ito likas na masama. "Magpahinga ka muna sandali," sabi ng matanda. "Halika, samahan mo akong magdala ng kape sa opisina ni Don Alberto. Pagkatapos pwede ka nang maglinis doon." Si Don Alberto, ang ama ni Miggy, ay isang taong bibihira niyang makita. Palagi itong nasa opisina nito sa loob ng bahay. Isang lugar na ipinagbabawal sa karamihang katulong. Ang pagkakataong makapasok doon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Sumunod siya kay Manang Lydia. Dala ang isang tray. Ang opisina ni Don Alberto ay ang ehemplo ng karangyaan. Amoy mamahaling tabako at lumang libro. Ang mga pader ay napapalibutan ng matataas na bookshelf na puno ng mga hardcover. Ang lamesa nito na gawa sa mahogany ay makintab at organisado. Ang lahat ng bagay sa silid na iyon ay sumisigaw ng kapangyarihan, isang mundong dati niyang ginagalawan. "Magandang umaga po, Don Alberto," bati ni Manang Lydia. "Lydia," sagot ng matandang lalaki, hindi inaalis ang tingin sa mga papeles. "Salamat." Inilapag ni Celestina ang kape sa lamesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor na anumang oras ay maaaring mabisto. Sa sobrang kaba, habang papaalis, bahagyang natabag ng kanyang siko ang tasa. Kaunting kape ang tumapon sa gilid ng lamesa, malapit sa isang tumpok ng mga dokumento. "Nako, patawad po, Don Alberto, patawad po." Natatarantang sabi ni Celestina. "Diyos ko, Ara," bulong ni Manang Lydia. "Hayaan mo na," sabi ni Don Alberto, tila walang pakialam. "Punasan mo na lang yan." Kumuha si Celestina ng basahan at lumuhod para punasan ang tumulong kape sa sahig at sa paa ng lamesa. Nakatago siya sa ilalim, hindi kita mula sa kinauupuan ng matanda. At doon, sa ilalim ng lamesa, habang nagpupunas, narinig niya itong may kausap sa telepono. "Oo, ang kaso ng mga De La Vega. Kailangan nating pag-aralan yan ng mabuti," sabi ni Don Alberto sa mahinang boses. Napahinto sa paghinga si Celestina, ang pangalan ng kanyang pamilya, dito sa loob ng bahay ng mga ilustre. "Alam ko, malaki ang potensyal, pero si Victor Sandoval, kailangan nating mag-ingat sa kanya. Hindi ko gusto ang paraan niya sa negosyo." Victor Sandoval, ang pangalan ng traidor. Ang basahan ay nanigas sa kanyang kamay. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang halo ng galit, takot at pag-asa. Bakit nila pinag-uusapan ang pamilya niya? At bakit sila nag-iingat kay Victor? Ibig sabihin ba nito ay may alam sila?
Ibig sabihin ba nito ay hindi sila magkakampo? Ito na ba yon? Ang sinulid ng pag-asa na matagal na niyang hinihintay. Nang matapos ang tawag at umalis na si Manang Lydia, naiwan siyang mag-isa sa silid para maglinis. Ngunit ang isip niya ay wala sa paglilinis. Nasa mga dokumento ito sa ibabaw ng lamesa ni Don Alberto. Kailangan niyang malaman kung ano ang koneksyon nila kay Victor. Kailangan niyang makakita ng kahit anong impormasyon. Nilibot niya ang kanyang paningin. Walang tao. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na kamay sa ibabaw ng isang folder. Ang kailangan niya lang ay isang sulyap, isang pangalan, isang numero, kahit ano. Hahawakan na niya sana ang folder ng click. Ang tunog ng pagbukas ng pinto. Naniga si Celestina sa kanyang kinatatayuan. Ang kamay niya ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa mga dokumento. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto si Miguel Ilustre. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang mapanuri. Ngayon, ang mga ito ay nagliliyab sa galit. Ang kanyang tingin ay bumaba mula sa mukha ni Celestina patungo sa kamay nitong malapit sa mga papeles, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mga mata. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid bago ito binasag ng kanyang malamig at matigas na tanong. Anong ginagawa mo sa opisina ng papa ko? Ang hangin sa loob ng opisina ay tila nanigas. Pinanood ni Miggy ang bawat pagbabago sa mukha ni Ara. Una, ang pagkabigla. Sunod, ang matinding takot. At sa huli, ang desperadong paghahanap ng isang palusot. Nakita niya kung paano ito napalunok, kung paano gumalaw ang mga mata nito mula sa kanya patungo sa natapong kape sa sahig na parang doon huhugot ng sagot. "Sir," nagsimulang magsalita si Ara, ang boses ay garalgal. "Papasensya na po, lilinisin ko lang po sana yung natapon na kape." Itinuro nito ang maliit na mantsa sa sahig na malapit sa paa ng lamesa. Isang magandang dahilan, isang halos perpektong dahilan. Ngunit hindi para kay Miggy. Natapong kape, ulit niya. Humakbang siya papalapit at nakita niya itong bahagyang napaatras. At para linisin yan, kailangan mong abutin ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. "Hindi po, sir. Hindi ko po gagalawin yan. Pinupunasan ko lang po." "Huwag mo akong gawing tanga," putol ni Miggy. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Nakita kita. Ang kamay mo malapit na sa folder na yan. Anong kailangan mo? Impormasyon? Para kanino ka nagtatrabaho?" Ang alaala ng finance manager na nagkanulo sa kanyang ina ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mga taong mukhang inosente ang pinakadelikado sa lahat. "Wala po, sir. Wala po akong kinukuha. Maniwala po kayo." Pagmamakaawa ni Ara, ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa-masa. Tinitigan niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Totoo ba ang mga to o bahagi lang ng isang magaling na pag-arte? Ang pagdududa ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit wala siyang ebidensya. Kung ipipilit niya at magsumbong ito sa kanyang ama na naging aburido lang dahil sa natapong kape, siya pa ang lalabas na masama. "Lumabas ka!" Utos niya, ang boses ay puno ng pagtitimpi. "Po? Sinabi kong lumabas ka bago pa magbago ang isip ko at kaladkarin kita palabas ng bahay na to." Mabilis pa sa 4:00 na tumalikod si Ara at halos takbuhin ang pinto palabas. Naiwan si Miggy sa katahimikan ng opisina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom.
Hindi siya naniniwala sa palusot nito. Ngunit sa ngayon, wala siyang magawa kundi ang maghintay. Maghintay sa susunod nitong pagkakamali. Ang pagkakataon ay dumating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit sa isang paraang hindi niya kailanman naisip. Kinagabihan, ang buong mansyon ay abala. Darating ang mga pinakaimportanteng bisita nila para sa taon. Si Mr. Tanaka at ang kanyang delegasyon mula sa Japan. Ang deal sa kanila ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ito ang magpapatibay sa posisyon ng Illustre Group bilang leader sa industriya. Ipinag-utos ng kanyang ama si Don Alberto na sa mansyon ganapin ang hapunan para ipakita ang tunay na hospitalidad ng mga Pilipino. Lahat ay dapat perpekto. Siguraduhin ninyong lahat ng pagkain ay nakahain ng maayos. Utos ni Miggy sa mga katulong. Ang kanyang mga mata ay hinanap si Ara. Nakita niya ito sa isang sulok, nagpupunas ng mga kubyertos. Kumikilos nang may sobrang pag-iingat na parabang ang bawat kutsara ay babasagin. Napansin niyang muli ang mga kamay nito, makinis pa rin, walang bahid ng paghihirap. Ikaw, tawag niya kay Ara. Ikaw ang mag-aasikaso sa table ni na Mr. Tanaka. Huwag kang gagawa ng kahit anong pagkakamali. Isang pagsubok ulit. Inilagay niya ito sa sentro ng panganib. Gusto niyang makita kung paano ito kikilos sa ilalim ng pressure. Ang hapunan ay nagsimula ng maayos. Ang mga usapan ay magaan at si Mr. Tanaka ay tila masaya. Si Ara ay kumikilos na parang isang anino, tahimik na naglalagay ng pagkain at nagsasalin ng alak. Ngunit hindi maalis ni Miggy ang tingin dito. Pinapanood niya ang bawat kilos nito, naghihintay. Habang nasa kalagitnaan sila ng main course, nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan. Kinuha ni Miggy ang kanyang chopsticks para kumuha pa ng kanin. Sa kanyang pag-iisip tungkol sa deal, hindi niya namalayan ang kanyang ginagawa. Itinayo niya ang kanyang mga chopsticks sa gitna ng kagitnang kanyang rice bowl. Iniwang nakatindig habang may kinukuha siyang dokumento sa kanyang tabi. Isang maliit na bagay, isang kilos na walang ibig sabihin sa kanya. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin, napansin niya ang biglaang pagbabago sa mukha ni Mr. Tanaka. Ang ngiti nito ay nawala, napalitan ng isang malamig at pormal na ekspresyon. Ang mga kasama nito ay nag-iwasan ng tingin. Naramdaman ni Miggy ang pagtibok ng kanyang puso. Anong ginawa niya? Sa sandaling iyon, lumapit si Ara sa kanyang gilid para maglagay ng tubig. Ang kilos nito ay natural at hindi kahina-hinala. Ngunit habang inilalapag nito ang pitzel, bahagya itong yumuko at isang halos hindi marinig na bulong ang umabot sa kanyang tenga. Sir, ang chopsticks po. Huwag niyo pong itayo sa kanin. Masamang pangitain po yan sa kanila. Parang sa patay. Napatingin siya sa kanyang rice bowl at pagkatapos ay kay Ara na mabilis nang umalis. Ang sinabi nito ay tumatak sa kanyang isipan. Isang bagay na nabasa na niya dati sa isang business etiquette book, ngunit ganap na nakalimutan. Ang pagtayo ng chopsticks sa kanin ay ginagawa lamang sa mga ritual para sa mga patay sa Japan. Isang malaking insulto, mabilis siyang kumilos. Ngumiti siya ng malapad at kinuha ang kanyang chopsticks. My apologies, Mr. Tanaka, sabi niya. Ang boses ay kalmado. I was just demonstrating to my father earlier something I read about Japanese culture. An interesting yet solemn tradition. Of course, this is not the right setting for it. Agad na nagbago ang mukha ni Mr. Tanaka. Isang malaking ngiti ang pumalit sa pagkaseryoso nito. Ah, yes, very astute of you, Mr. Illustre.
You have a deep understanding of our ways. Ang tensyon sa hangin ay biglang nawala. Nagpatuloy ang tawanan at ang usapan, mas mainit pa kaysa kanina. Ang deal ay halos sigurado na, ngunit ang isip ni Miggy ay wala na sa deal. Nasa babae ito na kasalukuyang nag-aayos ng mga plato sa kabilang dulo ng silid, isang katulong na galing sa probinsya, isang babaeng pinaghihinalaan niyang magnanakaw, isang babaeng hindi marunong humawak ng basahan. Ngunit alam nito ang isang detalyadong aspeto ng Japanese business etiquette na halos ikasira ng pinakamalaking deal ng kanyang kumpanya. Pagkatapos ng hapunan, matapos ihatid ang mga bisita, ang mansyon ay bumalik sa katahimikan. Pinuntahan ni Miggy ang kusina. Natagpuan niya si Ara doon, mag-isang naghuhugas ng mga pinagkainan. Hindi siya nagsalita, hinintay niya itong mapansin siya. Nang lumingon ito at makita siya, muli niyang nakita ang takot sa mga mata nito. "Paano mo nalaman yon?" tanong niya, walang paligoy-ligoy. "Ang alin po, sir?" "Huwag ka nang magpanggap, Ara, ang tungkol sa chopsticks." Napayuko ito, nakatingin sa sahig na puno ng bula. "Ah, yun po ba? Nabasa ko lang po." "Saan mo nabasa?" Sa isang lumang libro po, sir." "Isang lumang libro?" Miggy smirked, hindi naniniwala. "At natandaan mo ang isang maliit na detalye na yon?" Hindi ito sumagot. Lumapit si Miggy, ang distansya nila ay isang hakbang na lang. Napansin niyang hindi ito humihinga. "Okay, sabihin nating nabasa mo nga. Bakit mo ako tinulungan?" Sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Dahil po, ayokong masira ang kumpanya ninyo." Ang sagot na iyon, ang sinseridad sa boses nito. Nagdulot ito ng isang kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Miggy. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Pagkalito. At isang maliit, nakakainis na piraso ng paghanga. "Okay," sabi niya sa wakas bago tumalikod. "Okay." Habang paakyat siya sa hagdan, patungo sa kanyang silid, ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isipan. "Sino ka? Paano mo nalaman yon? Bakit mo ako tinulungan?" Napahinto siya sa tapat ng bintana sa pasilyo, nakatingin sa dilim sa labas. Ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Ang tingin niya kay Ara, na dati puno ng matigas na pagdududa, ay nabahiran na ngayon ng isang bagong bagay. Isang hindi maipaliwanag at mapanganib na kuryosidad. Ang sumunod na mga araw ay lumipas sa isang kakaibang katahimikan para kay Celestina. Ang insidente sa opisina at ang gabing iyon ng hapunan ay nagiwan ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan niya at ni Miguel Ilustre. Hindi na siya nito kinakausap o tinititigan ng may pagdududa. Sa halip, para siyang hangin na hindi nito nakikita. "Mas mabuti na yon," sabi niya sa sarili. Ang pagiging invisible ay isang uri ng kaligtasan. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Isang hapon, habang nagmumop siya ng sahig sa malawak na foyer, isang pamilyar at kinasusuklamang boses ang bumasag sa katahimikan. "Don Alberto, napakaganda pa rin ng iyong tahanan, parang isang palasyo." Nabitawan ni Celestina ang mop. Ang hawakan nito ay lumikha ng malakas na kalabog sa marmol na sahig. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang dugo, ang panginginig na nagsimula sa kanyang mga kamay at mabilis na gumapang sa buo niyang katawan. Ang boses na iyon, ang boses na iyon na huli niyang narinig sa opisina ni Attorney Morales. Ang boses na puno ng pekeng paggalang
at nakatagong tagumpay. Boses ni Victor Sandoval. Imposible. Anong ginagawa niya rito? Victor, mabuti at nakarating ka, narinig niyang sagot ni Don Alberto. Ang boses ay papalapit. Napalingon si Celestina, naghahanap ng mapagtataguan. Ngunit huli na. Papasok na sila mula sa hardin. Ang tanging pag-asa niya ay ang malaking haligi na ilang hakbang lang ang layo. Mabilis siyang kumilos. Nagkunwaring abala sa paglilinis sa likod nito. Sumilip siya at doon nakita niya ang mukha ng demonyo. Si Victor Sandoval nakangiti ng malapad, nakikipagkamay sa ama ni Mickey. Ang parehong ngiti na ibinibigay nito sa kanyang ama bago niya ito sinaksak sa likod. Ang tawa nito ay umaling-awngaw sa bulwagan. Isang tunog na para sa pandinig ni Celestina ay tunog ng kasamaan. Nakatago sa likod ng haligi, pinilit niyang kontrolin ang kanyang paghinga. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang dibdib, napakainit na halos hindi na siya makahinga. Gusto niyang sumugod, sumigaw at sabihin sa lahat kung anong klaseng demonyo ang taong iyon. Ngunit ang paggawa niyon ay pagsisiwalat sa kanyang sarili. Iyon ay paglalagay sa panganib sa kanyang tanging misyon, ang makahanap ng patunay para palayain ang kanyang ama. Miggy is on his way down. Let's have a seat in the living room. Sabi ni Don Alberto, iginagabay si Victor papunta sa direksyon kung nasaan siya. Natigilan si Celestina, dadaan sila mismo sa kanyang harapan. Ang kanyang pagtataguan ay hindi sapat. Napatingin siya sa nabitawan niyang mop at sa timba ng maruming tubig. Kung iiwan niya iyon doon, tiyak na mapapansin. Kailangan niyang kumilos. Nang nakatalikod si Victor, mabilis siyang yumuko para kunin ang mop. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang balikat ay bahagyang lumabas mula sa pagkakatago sa haligi. Isang anino lang, isang mabilis na kilos. Ngunit sapat na iyon. Ano yon? Tanong ni Victor, biglang huminto sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay naging matalas, sinusuri ang paligid. Naramdaman ni Celestina na huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahang lumingon si Victor sa direksyon ng haligi. May tao ba dyan? Hindi humihinga si Celestina. Nakayuko pa rin, nagdarasal sa lahat ng santo na kilala niya na sana'y maging invisible siya. Bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihirap. Nagsimulang maglakad si Victor papalapit. Isang hakbang, dalawang hakbang. Malapit na. Makikita na siya. Ito na ang katapusan. Mr. Sandoval, welcome. Ang boses ni Miguel Ilustre, malamig at matatag, ay pumailan lang mula sa itaas ng hagdanan. Agad na napahinto si Victor. Ang atensyon ay nabaling sa bagong dating. Lumingon siya palayo sa haligi at ngumiti ng malapad kay Miggy. Miggy, good to see you. I was just admiring your beautiful home. Sabi ni Victor, ang banta sa kanyang boses kanina ay naglaho na parang bula. Habang nagbabatian sila, ginamit ni Celestina ang pagkakataon. Kinuha niya ang mop at timba at halos gumapang palayo, nagtago sa isang pasilyo na patungo sa kusina. Sumandal siya sa pader, nanginginig ang mga tuhod habang pinapakinggan ang kanilang mga boses na papalayo patungo sa sala. Nakaligtas siya sa isang hiblalang ng buhok. Mula sa itaas ng hagdan, kitang-kita ni Mickey ang lahat. Nakita niya ang biglaang pagkaaligaga ni Ara nang dumating si Victor Sandoval. Nakita niya ang halos hayop na takot sa mga mata nito habang nagtatago ito sa likod ng haligi. Hindi iyon simpleng kaba ng isang katulong sa harap ng isang importanteng bisita. Iyon ay purong takot at nakita niya kung paano halos mabisto ito
ni Sandoval. Kaya siya nagsalita. Hindi para iligtas si Ara. Iyon ang sinabi niya sa sarili, kundi para kontrolin ang sitwasyon. Ayaw niya ng kahit anong gulo sa araw na ito. Ngunit habang nakaupo siya sa sala, kaharap si Victor, hindi niya maalis sa isip ang kanyang nakita. Ang proposal ko ay napakaganda para tanggihan, sabi ni Victor puno ng kumpiyansa. Ang pagsasanib puwersa ng Illustre Group at Sandoval Industries ay lilikhahang ng isang higanteng hindi matitibag. Pinakinggan ni Miggy ang bawat salita, ngunit ang isip niya ay naglalakbay. Si Ara, ang babaeng may mamahaling cufflink na may alam sa Japanese etiquette, ay takot na takot sa lalaking ito. Bakit? Ang iyong alok ay masyadong maganda, Victor, sabi ni Miggy. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang tuhod. It's almost too good to be true. Anong makukuha mo rito? Bahagyang natigilan si Victor, ngunit mabilis na nakabawi. Tiwala, Miggy, I want to earn the trust of the Illustre family. Ang reputasyon ninyo ay walang katumbas. Peke. Ang lahat sa lalaking ito ay peke. Mula sa kanyang mamahaling suit hanggang sa kanyang mga ngiti. Naramdaman ni Miggy ang pamilyar na pakiramdam na naramdaman niya sa mga taong sinusubukang lokohin siya sa boardroom. Ang hinala niya kay Ara ay biglang nabaling kay Victor. O marahil, ang dalawa ay konektado. Kinagabihan, matapos umalis ni Victor, hindi mapakali si Miggy sa kanyang opisina. May mali. May isang malaking piraso ng puzzle na nawawala at nararamdaman niyang ang dalawang taong ito, ang pekeng katulong at ang pekeng negosyante, ang may hawak nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Isang pribadong investigador na paminsan-minsan niyang ginagamit para sa mga sensitibong background check. Ramos, sabi ng boses sa kabilang linya. Miggy Illustre here, sabi niya. May ipapagawa ako sa'yo, discreetly. Ano yon, sir? Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa isang tao. Victor Sandoval, CEO of Sandoval Industries. Gusto kong malaman ang lahat, ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang mga koneksyon, paano niya pinalago ang kanyang negosyo nang ganoon kabilis, nagkaroon ng sandaling katahimikan. At Ramos, dagdag ni Miggy, bigyan mo ng espesyal na atensyon ang kahit anong koneksyon niya sa pamilya de la Vega. Ilang oras ang lumipas. Halos hating gabi na nang tumunog ang telepono ni Miggy, numero ni Ramos. Ang bilis mo, sagot ni Miggy. May nakuha agad akong isang napaka-interesanteng impormasyon, sir. Sabi ni Ramos, ang boses ay seryoso. Isang bagay na hindi niya isinasama sa kanyang opisyal na profile. Napaupo ng tuwid si Miggy. Ano yon? Bago pa man naitatag ang Sandoval Industries, si Victor Sandoval ay hindi isang CEO. Malayo roon. So ano siya? Narinig ni Miggy ang pag-click ng keyboard sa kabilang linya na sinundan ng isang hininga ng investigador. Sir, may isang bagay na interesante. Si Victor Sandoval, dati siyang kanang-kamay ni Don Ricardo de la Vega. Nanigas si Miggy, ang telepono ay halos madulas sa kanyang kamay. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang cufflink na may letrang D. Ang takot ni Ara, ang biglaang pagbagsak ng mga de la Vega at ang kasabay na pag-angat ni Sandoval. Napatingin siya sa bintana sa dilim sa labas. Ang kanyang pagdududa ay naging isang malamig, matigas na teorya. Isang tiyang teoryang napakabaliw, ngunit sa parehong oras ay may perpektong kahulugan. Hindi na siya pwedeng maghintay.
Iyon ang tanging paulit-ulit na sinasabi ni Celestina sa kanyang sarili habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kama. Ang dilim ng gabi ay nagsisilbing kumot sa kanyang mga takot. Ang imahe ni Victor Sandoval na nakikipagtawanan sa sala ng mga ilustre ay parang lason na sumusunog sa kanyang isipan. Ang kalaban ay nasa loob na ng kuta. Bawat araw na lumilipas ay isang hakbang na naglalapit kay Victor sa kanyang layunin at naglalayo sa kanyang ama mula sa katarungan. Ang pagiging ara, ang pagiging invisible ay hindi na sapat. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mapanganib. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang simpleng hairpin. Isang bagay na nakita lang niya sa mga pelikula, isang desperadong pag-asa. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang mansyon na nagsisimula ng maging pamilyar sa kanya sa umaga ay isa na ngayong teritoryo ng kalaban sa gabi. Ang target niya, ang opisina ni Miguel Ilustre. Kung may nag-iimbestiga man tungkol kay Victor, iyon ay si Miggy. At kung may kopya man ng partnership proposal, tiyak na nasa opisina nito. Nang marating niya ang pinto, naramdaman niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Inilabas niya ang hairpin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ito sa keyhole. Nagdasal siya na sana'y gumana ang isang bagay na sa pelikula lang niya nakikita. Isang malumanay na pagpihit, isang maliit na pagtulak. Click! Ang mahinang tunog na iyon ay parang isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. Nanigas siya, nakikinig. Ngunit walang ibang tunog. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Bumukas ito, nasa loob na siya. Ang opisina ay nababalot sa dilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa malaking bintana ang nagsisilbing ilaw. Agad niyang tinungo ang lamesa ni Mickey. Puno ito ng mga folder. Nagsimula siyang maghanap. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuklat ang bawat isa. Ilustre Mining, Ilustre Logistics. Hanggang sa nakita niya ito, isang folder na may nakasulat, Ilustre Sandoval Partnership Proposal. Kinuha niya ito, ang kanyang puso ay dumadagundong. Binuksan niya ito at mabilis na binasa ang mga pahina sa liwanag ng buwan. Mga numero, mga technical terms, mga legal jargons. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Hinahanap niya ang pangalan ng kanyang ama. Ang pangalan ng De La Vega Wuga Holdings. Kahit anong bakas. Wala siyang nakita. Ngunit sa huling pahina, isang annex, may isang listahan ng mga ari-ariang isa sa ilalim sa pagsusuri para sa posibleng pagbili. At sa listahan na iyon, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan ng isang maliit na kumpanya, isang subsidiary na matagal ng pag-aari ng De La Vega. Kaya ito pala ang plano ni Victor. Gamitin ang ilustre para unti-unting bilhin ang mga natitirang piraso ng kanilang imperyo. Isang malamig na boses ang biglang bumasag sa katahimikan mula sa likuran niya. Maganda ba ang binabasa mo? Napatalon si Celestina sa gulat, nabitawan ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Paglingon niya, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa may pinto, isang anino sa dilim. Si Miguel Ilustre. Sir, nauutal niyang sabi, napaatras. Ako. Ikaw, sabi ni Miggy, humakbang papalapit sa liwanag. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Isang magnanakaw sa gabi. Akala ko ba, sabi ko sa'yo, isa pang pagkakamali?
Hindi po ako nagnanakaw. Depensa ni Celestina. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Yumuko siya para pulutin ang mga papel, para itago ang ebidensya, ngunit mas mabilis si Miggy. "Huwag mong hawakan yan," sigaw nito. Hinawakan ni Miggy ang kanyang braso para pigilan siya. Hinila naman ni Celestina ang kanyang kamay, sinusubukang makawala. Ang kanyang kabilang kamay ay mabilis na dinampot ang isang papel mula sa sahig, ang pahinang may listahan. "Ano yan? Ibigay mo sa akin!" Utos ni Miggy, sinusubukang agawin ang papel. "Wala to." Sigaw ni Celestina, itinatago ang papel sa kanyang likuran. Nagpambuno sila sa dilim. Hindi ito isang away, kundi isang desperadong sayaw ng pag-agaw at pag-iwas. Itinulak siya ni Miggy sa pader. Sinubukan niyang sipain ito, ngunit nahawakan nito ang kanyang mga kamay at idiniin sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Na-corner siya. Ang katawan ni Miggy ay nakadikit sa kanya, ang hininga nito ay mainit sa kanyang pisngi. Ang tanging bagay na nasa pagitan nila ay ang papel na mahigpit niyang hawak. "Ibibigay mo ba yan?" Bulong ni Miggy, ang boses ay mapanganib. "Oo, kukunin ko yan sa'yo sa mas mahirap na paraan." Tinitigan niya ito sa mata. Nakita niya ang galit, ang pagdududa, ngunit sa ilalim noon nakita niya rin ang pagkalito. "Bakit mo to ginagawa, Ara?" tanong nito. Mas mahina na ang boses. "Sino ka ba talaga?" Sa pagitan ng kanilang mga katawan, sa pagitan ng kanilang mga naglalabanang titig, isang bagay ang nagbago. Ang tensyon ng away ay naging ibang klasing tensyon. Naramdaman niya ang init ng kanyang hininga. Naamoy niya ang kanyang pabango. Napansin niya ang paraan ng pagbaba ng tingin nito mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, nawala ang galit sa mga mata nito. Napalitan ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa pagtatangka niyang makawala, bahagya siyang gumalaw. Nagkadikit ang kanilang mga katawan. Nawalan sila ng balanse. Natumba sila. Bumagsak sila sa makapal na carpet. Si Miggy sa ibabaw niya. Ang papel na pinag-agawan nila ay lumipad sa kung saan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. At sa gitna ng augram ng guwating na gitnang kaguluhan, sa isang saglit na katahimikan, nagtama ang kanilang mga labi. Hindi ito marahas, hindi ito pinlano, ito ay isang aksidente, isang malambot, nakakabiglang pagdampi. Naramdaman niya ang init, ang lambot ng mga labi nito. Isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang taong kasing lamig nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanlaki rin ang mga mata nito. Sa loob ng isang segundo, ang mundo ay huminto. Walang ilustre, walang De La Vega, walang amo, walang katulong. Tanging dalawang tao na nagulat sa isang hindi inaasahang koneksyon. Ngunit ang segundo ay natapos. Isang nakabibinging tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng buong mansyon. Wee woo, wee woo, wee woo. Ang security alarm. Sa pagmamadali nilang makapasok, hindi nila namalayang na-activate pala ito. Biglang lumayo si Miggy sa kanya, pareho silang napabangon. Ang mahika, kung anuman iyon ay biglang naglaho. Napalitan ito ng purong walang halong panig. Mula sa labas, narinig nila ang mga sigaw at ang papalapit ng mga yabag. Nananatili silang dalawa na nakaupo sa sahig, ang kanilang mga mata ay dilat sa gulat. Hindi sa isa't isa, kundi sa tunog na nagbabadyang ito na ang katapusan ng lahat. Ang tunog ng alarm ay isang walang awa na pagbasag sa katahimikan, isang malupit na paggising mula sa isang saglit na hindi maipaliwanag. Agad na kumilos si Miggy. Sa isang iglap, ang lalaking nakatitig sa kanya ng may kakaibang emosyon ay naglaho.
napalitan ng isang malamig at desididong CEO. Tumayo ka, utos nito, ang boses ay matigas na. Tumayo ka at sumunod sa akin. Huwag kang magpapakita ng kahit anong pagkataranta. Walang lakas na tumutol, sumunod si Celestina. Ang init ng kanyang labi ay naroon pa rin, isang multo ng pagdampi na ngayon ay nagdudulot ng hiya at pagkalito. Mabilis silang lumabas ng opisina. Sinalubong sila ng mga nag-aalalang kasambahay at gwardiya. Faulty sensor, mariing paliwanag ni Miggy, itinatago ang katotohanan sa likod ng isang kapani-paniwalang kasinungalingan. Ipapaayos ko to bukas, bumalik na kayo sa mga ginagawa ninyo. Ang kanyang awtoridad ay sapat na para maniwala ang lahat. Unti-unti, ang kaguluhan ay humupa, ngunit ang bagyo sa loob ni Celestina ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, ang bawat sulok ng mansyon ay tila may mga matang nakatingin sa kanya. Iniwasan niya si Miggy sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya alam kung paano siya haharap dito. Ang alaala ng kanilang mga labi na nagdikit ay isang sikretong pareho nilang itinatago, isang kuryenteng dumadaloy sa hangin sa tuwing sila'y magkakalapit. Ang hapunan ng gabing iyon ay tahimik. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng tensyon. Napansin ni Celestina ang kakaibang titig ni Don Alberto. At si Miggy, hindi man lang siya tinitingnan nito, na mas lalong nakapagbigay sa kanya ng kaba. Matapos ang hapunan, habang nagliligpit siya sa kusina, tinawag siya ni Manang Lydia. Ara, pinapatawag ka ni Sir Miggy sa sala. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Bakit po? Hindi ko alam, iha, pero mukhang seryoso. Ang bawat hakbang niya papunta sa sala ay parang isang paglalakbay patungo sa bitayan. Natagpuan niya si Miggy doon, nakatayo sa gitna, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, nakatingin sa isang naka-frame na litrato sa pader. Si Don Alberto ay nakaupo sa isang silya, ang kanyang muka ay seryoso. Pinapatawag niyo raw po ako, sir, sabi ni Celestina, ang boses ay halos hindi marinig. Dahan-dahang humarap si Miggy, ang kanyang muka ay isang blankong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang pamilyar na apoy. Ang apoy ng pagdududa, ngunit ngayon, mas mainit ito, mas mapanakit. Kaninang umaga, nagsimula si Miggy. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. May isang importanteng dokumento na nawawala sa opisina. Isang draft ng kontrata na may confidential financial projections. Napalunok si Celestina. Wala po akong alam dyan, sir. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Miggy. Talaga? Dahil matapos ang insidente kagabi, ipinasuri ko ang buong opisina. Naglakad ito patungo sa isang maliit na mesa. Kinuha nito ang isang bagay, isang maliit na plastic bag. Sa loob noon, may mga piraso ng papel na tila pinunit mula sa isang shredder. Inilapag nito ang plastic bag sa lamesa sa harapan niya. Nakita ito ng isa sa mga cleaning staff kaninang umaga, sabi ni Miggy. Sa basurahan ng kwarto mo. Napatingin si Celestina sa mga piraso ng papel. Hindi iyon ang mga dokumento mula sa folder ni Victor. Ibang papel ito, papel na may letterhead ng Illustre Group, isang bitag. Hindi sa akin yan, mabilis niyang sabi, ang kanyang boses ay tumaas. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Sir, maniwala po kayo. Maniwala? Tanong ni Miggy, ang boses niya ay biglang napuno ng galit at sakit na matagal nang nakatago. Pinilit kong maniwala, pinilit kong isipin na baka nagkakamali lang ako sa'yo. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata nito ay nanlilisik. Ang alaala ng kanilang halik
ay isang mapait na lasa na lang ngayon. Binigyan kita ng pagkakataon, pero isa ka lang palang magaling na artista. Ang inosenteng mukha, ang mga pekeng luha. Nakita ko na ang lahat ng yan dati. Ang kanyang mga salita ay parang mga latigo na humahampas sa kanya. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinayad sa iyo ni Sandoval para sirain kami? Wala. Sigaw niya, ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak. Hindi totoo yan! Kung ganoon, bakit ka pumasok sa opisina ko? Anong kailangan mo? Bakit mo kami niloloko? Yumuko si Celestina, hindi na makasagot. Paano niya sasabihin ang totoo nang hindi isinisiwalat kung sino siya? Ang bawat salita ay magiging isa lamang kasinungalingan. Akala ko pa naman, iba ka, bulong ni Miggy, puno ng pagkabigo, at pagkatapos, sinabi nito ang mga salitang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Pero nagkamali ako, lahat kayo na may ganyang klasing mukha, lahat kayo ay pare-pareho. Tumalikod ito, Manang, paalisin mo na siya. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya sa bahay na to. Tumakbo si Celestina. Tumakbo siya palayo sa sala, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa sakit. Nagkulong siya sa kanyang kwarto, ang kanyang mga hikpi ay walang tunog. Ang sakit ay napakatindi, na parang isang pisikal na sugat sa kanyang dibdib. Hindi ang pagpapaalis sa kanya ang pinakamasakit, kundi ang pagkakanulo, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ang paraan ng paggamit nito sa isang saglit na kahinaan, ang kanilang halik laban sa kanya. Kinuha niya ang kanyang luma at punit-punit na bag at sinimulang ilagay ang kanyang iilang mga damit. Ang cufflink ng kanyang ama, ang natitirang pera niya, wala na siyang babalikan, wala na siyang laban, tapos na, talo na siya. Isang katok sa pinto ang pumigil sa kanya. Ara, iha? Ang boses ni Manang Lydia. Umalis na po ako, Manang. Sabi niya sa pagitan ng mga hikpi. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Lydia, ang kanyang muka ay puno ng awa. Umupo ito sa tabi niya sa kama. Huwag kang maniwala sa kanila, iha, mahinang sabi ng matanda. Nag-angat ng tingin si Celestina, nagtataka. Hindi ako naniniwala na magagawa mo yon. Patuloy ni Manang Lydia, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay mainit at magaspang, ngunit puno ng kabaitan. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mapagbintangan. Alam ko kung ano ang pakiramdam na husgahan ka nang hindi nalalaman ang buong kwento. Pero, paano po? Ang mga mata ay hindi nagsisinungaling, Ara. At sa mga mata mo, nakikita ko ang sakit, hindi ang kasamaan. Tumayo ang matanda. Huwag kang umalis dahil sa sinabi nila. Kung aalis ka, para mo na ring inamin na totoo ang mga paratang nila. Tinitigan ni Celestina si Manang Lydia. Isang tao lang ang naniwala sa kanya. At sa sandaling iyon, ang maliit na sinag ng tiwalang iyon ay parang isang apoy na muling nagpaalab sa isang bagay sa loob niya. Ang galit, ang determinasyon. Tumayo siya at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang bagong apoy. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na hardin sa labas. Hindi siya aalis. Hindi dahil kay Miguel Ilustre. Ang lalaking iyon ay isa na lang sugat na kailangan niyang paghilumin. Mananatili siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang ama. Mananatili siya para ilantad ang tunay na ahas sa loob ng pamamahay na ito. Ang function room ng The Peninsula Manila ay puno ng mga taong nakangiti ng peke.
Mula sa kanyang kinauupuan sa presidential towel, pinanood ni Miguel Ilustre ang mga abogado na nag-uusap, ang mga business partner na nagtatawanan, at si Victor Sandoval na tila isang hari sa gitna ng lahat. Ang bawat isa ay may suot na maskara. Kasama na siya. Sa ilalim ng kanyang mamahaling suit, sa ilalim ng kanyang kalmadong ekspresyon, isang digmaan ang nagaganap sa kanyang kalooban. Ang mga salita ni Manang Lydia ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Alam ko kung ano ang pakiramdam na husgahan ka nang hindi nalalaman ang buong kwento. Napatingin siya sa isang sulok ng silid. Nandoon si Ara, suot ang isang simpleng uniforme ng catering staff. Siya ang nag-request na isama ito sa team na magsiserve ngayon. Isang huling pagsubok, sabi niya sa sarili. Isang huling pagkakataon para patunayan sa kanyang sarili na tama ang kanyang desisyon, na isa itong espiya na karapat-dapat sa lahat ng paratang. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, ang paraan ng pagyuko nito, ang kalungkutan sa mga mata nito na pilit itinatago, hindi galit ang kanyang nararamdaman, kundi isang bagay na mas komplikado, isang bagay na parang pagsisisi. Kinapa niya ang ballpen sa loob ng kanyang coat. Hindi ito ordinaryong ballpen. Isa itong high-fidelity audio recorder, isang standard operating procedure para sa kanya sa mga malalaking negosasyon, isang sandata laban sa mga traidor. Kanina, habang pumipirma sa mga paunang dokumento, sinadya niyang iwan ito sa lamesa ni Victor, at sa kanyang tenga may isang halos hindi nakikitang earpiece. Isang malaking karangalan ang makasama sa pamilya Ilustre, narinig niyang sabi ni Victor sa earpiece. Kasabay ng pag-abot nito ng kamay sa kanyang ama para sa isang photo opportunity. Ngumiti si Miggy, isang perpektong ngiti para sa mga kamera, isang perpektong maskara. Ang seremonya ay nagpatuloy, mga talumpati, mga pirmahan. Bawat minuto ay parang isang oras para kay Miggy. Ang kanyang atensyon ay nahahati sa tatlo. Sa mga dokumento sa kanyang harapan, sa boses ni Victor sa kanyang earpiece, at sa anino ni Ara na gumagalaw sa gilid ng silid. Pagkatapos ng formal na pirmahan, nagsimula ng magmingle ang mga tao. Narinig ni Miggy ang pagtawag ni Victor sa isang waiter. Ngunit ang tinawag nito, alam niyang sinadya, ay si Ara. "Miss!" sabi ni Victor, ang boses ay may halong pang-aasar na siya lang sa earpiece ang makakarinig. "Pwede mo ba akong ikuha ng isang basong tubig at dalhin mo roon?" Itinuro nito ang isang medyo tagong sulok malapit sa service exit, malayo sa karamihan. Nakita ni Miggy kung paano nanigas si Ara. Ngunit bilang isang empleyado, wala itong nagawa kundi tumango at sumunod. Nagpaalam si Miggy sa kausap niyang senador at dahan-dahang lumakad sa isang direksyon kung saan matatanaw niya ang sulok na iyon nang hindi napapansin. Itinaas niya ang volume ng kanyang earpiece. "Alam mo, bagay sa iyo yan," sabi ni Victor nang iabot ni Ara ang tubig. "Ang maging isang tagasilbi, diyan ka naman talaga nababagay." Hindi sumagot si Ara. "Nakayuko lang ito. Nakakaawa ang tatay mo." Patuloy ni Victor, ang boses ay puno ng pekeng awa. "Nabubulok sa kulungan, habang ako, heto, kasosyo na ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Hindi ba't nakakatawa ang tadhana, Celestina?" Nanigas si Miggy sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Celestina, iyon pala ang tunay niyang pangalan. Ang nawawalang anak ni Don Ricardo de la Vega. Ang teorya niya ay totoo. "May araw ka rin, Victor," narinig niyang sagot ni Ara.
Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng galit. Tumawa si Victor, isang mahinang tawa na puno ng kasamaan. Talaga? Kailan pa kapag napatunayan mong inosente ang tatay mo? Good luck doon, lalo na't lahat ng ebidensya ay nasa akin. Humakbang ito papalapit kay Ara. At yung tungkol sa ninakaw na dokumento dito sa mansyon, bulong ni Victor, ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ni Miggy. Alam mo, naawa pa ako sa'yo, kaya binigyan kita ng souvenir. Siyempre, ako ang naglagay noon sa kwarto mo, at ang tangang si Miggy naniwala agad. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Miggy ay gumuho. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat pagdududa, bawat akusasyon, bawat masasakit na salitang binitiwan niya kay Ara ay bumalik sa kanya ng may 10 beses na bigat. Siya ang tanga, siya ang naging bulag. Pinaniwalaan niya ang ahas at itinaboy ang biktima. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang batok. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Ngunit kailangan niyang manatiling kalmado. Kailangan niya ng isa pang patunay. Ang huling pako sa kabaong ni Victor. Umalis ka na, sabi ni Ara. Sinusubukang umalis. Ngunit hinarangan siya ni Victor. Hindi pa ako tapos, sabi nito. Gusto ko lang malaman mo na panalo na ako at wala ka nang magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, mapapasa akin din ang lahat ng ari-arian ng mga De La Vega. At gagamitin ko ang pera ng mga ilustre para gawin yon. Huminga ng malalim si Victor. Tila nilalasap ang kanyang tagumpay. At ang pinakanakakatawa sa lahat, sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamataas. Ang tangang si Miguel Ilustre na yan. Malapit nang ibigay sa akin ang buong kumpanya niya. Iyon na. Iyon na ang kailangan niya. Kalmado, halos walang emosyon, humakbang palayo si Miggy mula sa kanyang pinagtataguan. Naglakad siya ng may tiyak na mga hakbang patungo sa sulok kung nasaan sila. Si Victor, matapos sabihin ang kanyang huling pang-iinsulto, ay tumalikod mula kay Ara na may isang nangiting mapang-asar sa kanyang mukha. Ang ngiting iyon ay agad na naglaho. Napalitan ito ng purong pagkabigla at takot nang makita niya kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan, tahimik na nakatitig sa kanya. Si Miguel Ilustre. Nanigas si Victor Sandoval, ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Sa likod niya, si Celestina ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay dumadagundong sa isang halo ng takot at ligaya. Ito na. Narinig ni Miggy ang lahat. Ito na ang katapusan ni Victor. Ito na ang kanyang paglaya. Ngunit hindi si Victor ang tiningnan ni Miggy. Ang mga mata nito ay dumaan kay Victor na parang isa lamang itong muwebles sa silid at dumiretso sa kanya. Ang mga mata ni Miggy ay malamig. Mas malamig pa sa yelo. Walang bakas ng pag-unawa, walang bakas ng awa. Ang tanging naroon ay isang matigas at hindi matinag na pader. Dahan-dahan itong naglakad palayo sa kanila, hindi patungo kay Victor para arestuhin ito. Naglakad ito patungo sa entablado sa gitna ng silid kung saan nakatayo ang isang podium na may mikropono. Napatitig si Celestina, naguguluhan. Ano ang ginagawa nito? Kinuha ni Miggy ang mikropono. Isang mahinang feedback ang narinig sa buong silid na siyang kumuha sa atensyon ng lahat. Ang mga tawanan ay humina. Ang mga usapan ay huminto. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat.
nagsimula si Miggy. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong function room. Salamat sa inyong pagdalo. Bago matapos ang gabing ito, gusto ko lang pong magbigay ng isang munting anunsyo, isang paglilinaw. Tumingin itong muli sa direksyon niya. Ang titig nito ay parang isang matulis na sibat na tumusok sa kanyang puso. Marami sa inyo ang nakakita sa babaeng iyan na naglilingkod ngayong gabi, sabi ni Miggy. Itinuro siya. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Naramdaman ni Celestina na para siyang isang hayop na nakakulong sa isang hawla. Gusto ko lang pong linawin, patuloy ni Miggy, ang bawat salita ay mabigat at sinadya, na ang babaeng iyan ay hindi si Ara. Isang nakabibinging katahimikan. Siya si Celestina de la Vega. Ang pangalan niya, ang tunay niyang pangalan, sinabi ng malakas sa harap ng daan-daang tao. Ang mga bulungan ay naging mga malakas na usapan. Ang mga titig ay naging mga mapanghusgang tingin. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng kanyang ama, si Don Alberto. Nakita niya ang isang dahan-dahan at malademonyong ngiti na sumilay sa mga labi ni Victor Sandoval. Ang anak ng kilalang si Don Ricardo de la Vega, sabi ni Miggy, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Isang espiya, isang manloloko na nagpanggap na katulong para makapasok sa aking pamamahay. Ginamit niya ang aming tiwala para magnakaw ng mga kumpidensyal na impormasyon. Hindi, bulong ni Celestina, umiiling, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Ngunit walang nakakarinig sa kanya. Ang boses lang ni Miggy ang naririnig ng lahat. Sa katunayan, dagdag ni Miggy, nahuli namin siya kagabi na sinusubukang kopyahin ang mga dokumentong may kinalaman sa partnership na ito. Itinaas nito ang isang folder. Isang malinaw na pagtatangka ng corporate sabotage. Ang mga salita ay parang mga bato na ibinabato sa kanya. Bawat isa ay tumatama, nagiiwan ng sugat. Ang katotohanang narinig nito mula kay Victor ay binaluktot nito ginamit laban sa kanya. Ang pagpasok niya sa opisina ang naging dahilan ng kanilang halik ay isa na ngayong sandata na ginagamit para wasakin siya. Hindi ito isang pagliligtas. Ito ay isang pagbitay at siya ang nasa entablado. Sa ngalan ng pamilya ilustre, pagtatapos ni Miggy, ang kanyang boses ay walang bahid ng kahit anong emosyon. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakaroon ng ganitong klaseng tao sa ating kalagitnaan. Ibinalik nito ang mikropono sa stand. Tumingin ito sa mga security guard na nakaposte sa pinto. Isang malamig at walang pusong utos ang lumabas sa kanyang bibig. Mga gwardya, ilabas ninyo ang impostor na yan. Impostor, ang salitang iyon ang tuluyang dumurog sa kanya. Dalawang unipormadong lalaki ang lumapit sa kanya. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Hindi na siya pumalag. Wala nang lakas na natitira sa kanya. Habang hinihila siya palabas, ang mga titig ng mga tao ay parang mga karayom. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Miggy. Nakatayo ito roon, perpekto sa kanyang suit, kalmado, makapangyarihan. Tinitigan niya ito sa mata, naghahanap. Hinanap niya ang kahit anong bahid ng pagsisisi, kahit anong pahiwatig na ito ay isang palabas, kahit isang kislap ng lalaking humalik sa kanya sa dilim. Ngunit wala siyang nakita, tanging isang napakalamig at di matinag na pader ng yelo. Habang kinakaladkad siya palabas ng marangyang silid na iyon, palabas sa kanyang huling pag-asa,
Alam niyang hindi lang siya natalo, dinurog siya. At ang dumurog sa kanya ay ang parehong taong nagsimula na niyang pagkatiwalaan at mahalin. Ang katahimikan sa loob ng kanyang kotse ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng daan-daang tao kanina. Habang nagmamaneho si Miguel iluslustre pauwi, ang tanging imahe na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ay ang mukha ni Celestina. Ang mukha nito nang tawagin niya itong impostor. Ang pagkabigla, ang sakit, ang tuluyang pagkawala ng kislap sa mga mata nito habang kinakaladkad siya palabas. Inihinto niya ang kotse sa gilid ng isang madilim na kalsada. Napayuko siya sa manibela. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na katad. "Anong nagawa mo?" tanong ng isang boses sa kanyang isipan. "Ginawa ko ang kailangan," sagot ng isa pang boses, ang boses ng CEO, ang boses na sanay sa sakripisyo. Ngunit ngayong gabi, ang dalawang boses ay nag-aaway. Kailangan niyang sirain ito sa publiko. Kailangan niyang gawin itong hindi kapani-paniwala. Iyon ang tanging paraan para hindi siya paniwalaan ni Victor kapag kumilos na siya. Iyon ang tanging paraan para protektahan siya mula sa paghihiganti ni Victor. Isang malupit na kalkulasyon, isang masakit na sakripisyo, pero tama ba ito? Ang makita ang pagkadurog ng isang tao na ikaw mismo ang may gawa para lang sa isang estratehiya. Pinaandar niya muli ang kotse, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang pagsisisi ay isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Pagdating niya sa mansyon, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya, ngunit ito ay isang katahimikang mabigat at puno ng akusasyon. Nakatayo sa grand staircase ang kanyang ama, si Don Alberto. Ang muka ay mas madilim pa sa gabi. "Ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon, Miguel?" tanong nito. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng kulog. "Isang eskandalo! Dinala mo ang pinakamalaking kahiyan sa pangalan ng pamilyang ito." Kailangan kong gawin yon," sagot ni Miggy, pagod. "Kailangan?" halos isigaw ni Don Alberto. "Kailangan mong ipahiya ang isang babae sa harap ng buong business community? Anong klase ng ilustre ang gumagawa niyon? Hindi nyo naiintindihan pa. May plano ako." "Plano?" Tumawa si Don Alberto nang walang galak. "Ang plano mo ay sirain ang ating reputasyon, makipagsosyo sa isang taong tulad ni Sandoval at pagkatapos ay gumawa ng ganitong klasing sirko? Hindi na kita kilala, Miguel." Tumalikod ang kanyang ama at naglakad papunta sa opisina nito. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Ayusin mo ang gulo mo." Naiwan si Miggy sa paanan ng hagdan, mag-isa. Ang galit ng kanyang ama ay masakit, ngunit may isa pang paghuhusga na mas kinatatakutan niya. Mula sa pasilyo, lumabas si Manang Lydia. Ang karaniwang init sa mga mata nito ay wala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, pagkabigo. "Hindi ko akalain na magagawa mo yon, sir," sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit ang bawat salita ay parang isang dago. "Manang, kailangan kong..." Ang saktan ang isang taong wala nang ibang kakampi? Putol nito. Ang durugin ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang subukang mabuhay? Walang naisagot si Miggy. Sa harap ng simpleng katotohanan mula kay Manang Lydia, lahat ng kanyang estratehiya ay nawalan ng saysay. Naiwan niya ito, sabi ni Manang Lydia. May inabot sa kanya. Isang maliit, itim na notebook. Simple,
Mura. Ang klase ng notebook na nabibili sa bangketa. Ang tala-arawan niya, baka gusto mong basahin para malaman mo kung sino talaga ang taong pinalayas mo. Iniwan siya ni Manang Lydia doon, hawak ang notebook. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Nagkulong siya sa kanyang opisina. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan niya lang ang notebook. Isang bahagi niya ang ayaw itong buksan, natatakot sa kung ano ang mababasa niya. Ngunit sa huli, binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay maganda at formal, ngunit may mga bahid ng pagmamadali at mga mantsa ng tila luha. Unang araw, ang pangalan ko ay Ara. Ang sabi nila, ang hirap bigkasin, ang hirap paniwalaan. Ang sakit sa aking mga kamay mula sa paglilinis ay hindi kasing sakit ng sakit dito sa loob. Ikalimang araw, galit na galit sa akin si Sir Miggy. Tama naman siya. Paano ko sasabihin na hindi ako marunong gumamit ng vacuum cleaner kung dati ang tanging alam kong gawin ay utusan ang iba na gamitin ito? Nakakahiya. Ika-9 na araw. Nakita ko si VS dito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong manakit. Pero ang sabi ko sa sarili ko, manahimik ka, Celestina. Manahimik ka para kay Papa. Binasa ni Miggy ang bawat pahina. Ang bawat salita ay isang patunay ng kanyang kamangmangan, ng kanyang kalupitan. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata nito. Isang malupit, walang pusong amo, at nakita niya ito. Isang babaeng nagdurusa, nagtitiis, ngunit hindi sumusuko. Nang matapos niya, isinara niya ang notebook. Ang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho, nag-iwan ng isang malawak at masakit na kawalan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Tolentino, sabi ni Miggy, ang boses ay desidido. Hawak ko na ang kailangan natin, ang recording ng pag-amin ni Sandoval. Bukas ng umaga, i-file mo ang lahat. Kumuha ka ng proteksyon para sa isang witness. Ang pangalan niya ay Celestina de la Vega. Matapos ang tawag, kinuha niya ang kanyang susi. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ang kahit isang maliit na piraso ng winasak niya. Nagtanong siya kay Manang Lydia na sa kabila ng pagkadismaya ay ibinigay ang address ng boarding house kung saan siya dinala ng ahensya. Nagmaneho si Miggy sa mga eskinita ng Maynila na hindi niya kailanman pinapansin. Huminto siya sa harap ng isang luma at masikip na gusali. Ang ilaw sa pasilyo ay aandap-andap. Umakyat siya sa ikatlong palapag. Nakita niya ang numero ng pinto, 3B. Huminto siya, huminga ng malalim at kumatok. Walang sumasagot. Kumatok siyang muli, mas malakas. Ara? Celestina? Isang mahinang boses ang narinig niya mula sa loob. Isang boses na walang buhay, walang emosyon. Umalis ka na. Celestina, mag-usap tayo, sabi niya. Ang kanyang noo ay halos nakadikit na sa pinto. Please, wala na tayong dapat pag-usapan, sagot nito. Nakuha mo na ang gusto mo, napanood mo na ang palabas, tapos na. Hindi pa tapos, giit niya. Naramdaman niya ang desperasyon sa sarili niyang boses. Ang makapangyarihang si Miguel Ilustre ay nagmamakaawa sa isang saradong pinto. Ang ginawa ko kanina, may dahilan, isang masakit na dahilan, pero may dahilan. Katahimikan. Celestina, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na, pero kailangan kita. Kailangan nating tapusin to ng magkasama. Tumingin siya sa saradong pinto na para bang makikita siya nito na mararamdaman nito ang pagsisisi na bumabalot sa kanya. Magtiwala ka sa akin, pagmamakaawa niya.
kahit sa huling pagkakataon na lang. Ang pinto ay nanatiling sarado, ngunit sa likod ng pinto, nakaupo si Celestina sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy. Ang bawat salita ng pagmamakaawa ni Miguel ay tumagos sa pinto, sa kanyang balat hanggang sa kanyang puso. Magtiwala ka sa akin, kahit sa huling pagkakataon na lang. Isang huling pagkakataon. Ilang beses na siyang nagtiwala at nasaktan. Ngunit sa boses nito, sa pagkakataong ito, wala siyang narinig na pagmamataas o lamig. Ang narinig niya ay pagsisisi. Isang pagsisising kasing lalim ng kanyang sariling sakit. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Miggy roon. Ang kanyang perpektong buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot. Ang makapangyarihang CEO ay nawala, napalitan ng isang lalaking pagod at puno ng pagsisisi. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat, ang plano, ang sakit, ang pagsasakripisyo. Hindi na sila nagsalita. Sa isang tingin, nagkaintindihan na sila. Nagplano sila sa loob ng maliit at masikip na kwartong iyon. Ang opisina ni Celestina ang kanyang bagong battlefield. Ipinakita ni Miggy ang talaarawan. "Patawad," sabi nito. Ipinatong ni Celestina ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nitong may hawak ng notebook. "Maghanda tayo," sagot niya. Sila ay hindi na amo at katulong. Hindi pa sila magkasintahan. Sila ay dalawang sundalo na may iisang kaaway. Naghahanda para sa huling laban. Ang boardroom ng Illustre Group ay malamig at tahimik. Ang bawat miyembro ng board ay nakaupo sa kanilang mamahaling leather na upuan. Ang kanilang mga muka ay mga maskara ng pag-aalinlangan at pag-aalala. Isang emergency shareholders meeting, isang bagay na bihirang mangyari. Sa gitna ng lahat, si Victor Sandoval ay nakaupo na parang isang hari. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Para sa kanya, ang pulong na ito ay isang formalidad lamang para selyuhan ang kanyang tagumpay. Ang ginawa ni Miggy kagabi, ang pagsiwalat kay Celestina, ay isang senyales para sa kanya na si Miggy ay takot at desperado. Pumasok si Miguel Ilustre, kalmado, nakatuwid ang likod. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa kung saan-saan. Nakapokus ito sa isang target. "Salamat sa inyong pagdalo sa maikling notisya." Nagsimula si Miggy. Ang boses ay matatag. "Pinatawag ko ang pulong na ito dahil sa mga seryosong paratang ng corporate sabotage na aking ibinunyag kagabi." Tumingin siya kay Victor. "At dahil sa mga bagong impormasyon na aking natuklasan na direktang may kinalaman sa ating magiging kasosyo, si Mr. Victor Sandoval." Ngumiti si Victor. "Miguel, kung ito ay tungkol sa babaeng iyon, huwag kang mag-alala. Isang maliit na problema lang siya. Naiintindihan ko ang iyong pag-iingat." "Hindi ito tungkol sa pag-iingat, Victor," sabi ni Miggy. "Ito ay tungkol sa katotohanan." Ikinonekta ni Miggy ang isang maliit na device sa sound system ng boardroom. "Bago tayo magpatuloy, may gusto lang akong iparinig sa inyo, isang pag-uusap na na-record kagabi." Pinindot niya ang play. Ang boses ni Victor, puno ng pang-aasar, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Hindi ba't nakakatawa ang tadhana, Celestina?" Ang, ang ngiti ni Victor ay biglang naglaho. Ang buong pag-uusap, ang pag-amin sa pag-frame up kay Don Ricardo, ang pag-amin sa paglalagay ng pekeng ebidensya sa kwarto ni Ara, at ang huling nakamamatay na pangungusap.
Ang tangang si Miguel Ilustre na yan. Malapit nang ibigay sa akin ang buong kumpanya niya. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Lahat ng mata ay nasa kay Victor. Ang kulay ay tuluyang umalis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki gumagalaw-galaw na parang isang hayop na nasukol. Isang gawa-gawang recording, sigaw ni Victor, biglang tumayo. Peke yan, si Miguel ang naninira sa akin dahil natatakot siyang malugi sa ating partnership. Peke? Tanong ni Miggy, kalmado pa rin. Mayroon akong mga financial analyst na nagpapatunay na ang mga dokumentong isinumite mo ay minanipula para itago ang iyong mga ilegal na transaksyon. Ngunit marahil, kailangan natin ng isang taong magpapatunay sa lahat. Tumingin si Miggy sa pinto ng boardroom. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Celestina. Hindi na siya si Ara, ang natatakot na katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang paglalakad ay may bigat. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang malamig na determinasyon. Pumasok siya ng may taas no. Taglay ang pangalan na matagal niyang itinago. Siya si Celestina de la Vega. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, may isang babaeng nanginginig. Halos nagtatago sa kanyang likuran. Isang babaeng nasa mga 40, may suot na salamin. Sino yan? Nauutal na tanong ni Victor, kinikilala ang babae. Hindi mo na ba nakikilala ang dati mong sekretarya, Mr. Sandoval? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw, matatag at puno ng bigat ng katotohanan. Si Miss Reyes, ang parehong sekretarya na tinanggal mo ng walang bayad matapos mo siyang piliting pekein ang mga dokumento laban sa aking ama. Si Miss Reyes, sa tulong ng pakiusap ni Celestina at proteksyon mula kay Miggy, ay pumayag na tumistigo. Inilapag niya sa lamesa ang isang folder. Narito po, sabi nito, nanginginig. Ang mga orihinal na papeles. Bago po niya ipabago sa akin, itinago ko po ang kopya. Ang huling pako sa kabaong, napasigaw si Victor. Mga sinungaling, lahat kayo sinungaling. Sinugod niya ang lamesa, sinusubukang agawin ang mga papel, ngunit hinarangan siya ng mga security guard ni Miggy. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Sa pagkakataong ito, mga pulis na nakauniforme ang pumasok. Victor Sandoval, sabi ng isang opisyal, inaaresto ka namin para sa pandaraya, pamimeke ng dokumento at iba pang mga kaso. Pinusasan nila si Victor habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at pagkasuklam. Tumingin siya ng diretso kay Celestina, ang kanyang mukha ay nababalot ng galit. Hindi pa tayo tapos, Celestina. Sigaw niya. Tandaan mo yan, hindi pa tayo tapos. At pagkatapos, nawala na siya. Ang katahimikan na naiwan ay isang katahimikang puno ng pagkabigla. Nakatayo si Celestina sa gitna ng silid. Naramdaman niya ang pagod. Ngunit sa ilalim ng pagod, may isang bagong pakiramdam. Hustisya. Tumingin siya kay Miggy na nakatingin din sa kanya mula sa kabilang dulo ng lamesa. Sa mga mata nito, wala ng yelo, tanging isang malalim na pag-unawa at pasasalamat. Ngumiti siya, isang maliit, totoong ngiti, natapos na ang digmaan. Lumipas ang ilang buwan, ang hangin ay nagbago. Nakatayo si Celestina sa labas ng isang malaking bakal
na tarangkahan, hindi bilang isang nagtatagong kasambahay, kundi bilang isang anak na naghihintay. Ang tunog ng pag-click ng lock ay ang pinakamatamis na musikang narinig niya sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. Mula sa loob, isang lalaki ang lumabas. Payat, ang buhok ay medyo pumuti na, ngunit ang tindig ay puno pa rin ng dignidad. Papa, bulong ni Celestina, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngumiti si Don Ricardo, isang ngiting pagod ngunit puno ng pagmamahal. Anak, tumakbo si Celestina at niyakap ang kanyang ama. Isang yakap na puno ng pangungulila, sakit at sa wakas kapayapaan. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay unti-unting nawala. Tapos na, Papa, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Uuwi na tayo. Ang De La Vega Holdings ay muling nabuhay, ngunit hindi na ito ang dating imperyo na kilala ng lahat. Ang bagong opisina ay mas maliit, mas simple, mas maliwanag. Ang mga miyembro ng board ay mga bagong muka, mga taong may integridad na pinili mismo ni Celestina. Nakatayo siya sa harap nila hindi bilang isang tagapagmana kundi bilang isang leader. Hindi na tayo babalik sa dating kalakaran, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Ang De La Vega Holdings ay hindi na lamang tungkol sa mga numero sa dulo ng bawat quarter. Ito ay tungkol sa mga taong nagtatrabaho para sa atin at sa mga taong pinaglilingkuran natin. Ang pundasyon natin ay hindi na lang tubo, kundi tiwala. Mula sa isang sulok ng silid, pinanood siya ni Miguel Ilustre. Wala na ang malamig na CEO. Ang naroon ay isang lalaking puno ng hanga at pagmamahal. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting nagsasabing, "I'm proud of you." Kinahapunan, magkasama silang dumalaw sa isang maliit ngunit malinis na bahay sa labas ng syudad. Sinalubong sila ng isang pamilyar na ngiti. Manang Lydia, bati ni Celestina, niyakap ang matanda. Celestina, iha, at Sir Miggy, sabi ni Manang Lydia, ang kanyang mga mata ay puno ng galak. Tingnan mo nga naman ang buhay. Dati, pinagsisilbihan ninyo ako ng kape sa mansyon. Ngayon, ako naman ang magtitimpla para sa inyo. Naupo sila sa simpleng sala. Walang sir, walang miham. Tanging 3 taong pinag-isa ng mga pagsubok. Salamat po sa lahat, Manang, sabi ni Celestina. Hawak ang kamay ng matanda. Hindi lang po kayo naniwala kay Ara. Tinulungan niyo rin pong mabuo ulit si Celestina. Ngumiti si Manang Lydia. Ang ginto, iha. Kahit ilubog mo pa sa putik, ginto pa rin. Kailangan lang ng tamang tao na pupulot at lilinis dito. Tumingin ito kay Miggy. Ngumiti si Miggy. Tama po kayo, Manang. At habang buhay po akong magpapasalamat na ako ang nakapulot. Ang araw ay papalubog na. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Naglalakad sina Celestina at Miggy sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay nilalaro ng mga alon. Ang hangin ay sariwa, amoy dagat at bagong simula. Huminto sila, nakatingin sa papalubog na araw. Alam mo, nagsimula si Miggy, ang boses ay seryoso. Dapat yata sa mga ganitong pagkakataon may singsing. Napatingin sa kanya si Celestina. Nagulat. Ngumiti si Miggy, isang ngiting totoo at mainit. Pero naisip ko, hindi natin kailangan yan. Ang pinagdaanan natin ay mas matibay pa sa kahit anong diamante. Humarap ito sa kanya, hinawakan ang kanyang 2 kamay. Wala akong singsing, Celestina. Sabi nito, tinititigan siya sa mata.
Ang kaya kong ibigay ay isang pangako. Isang pangako na hindi na ako muling magdududa, na maniniwala ako sa iyo sa kung sino ka, sa kabila ng lahat. Isang pangako na sa bawat paglubog ng araw, kasama mo akong haharap sa panibagong umaga. Hindi na kailangan ng sagot. Ang mga mata ni Celestina ay nangusap para sa kanya. Ang mga luhang namuo ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng purong kaligayahan. Pinanood nila ang tuluyang paglubog ng araw. Ang huling sinag nito ay nag-iwan ng gintong guhit sa abot tanaw. Nakakatawa, no? Bulong ni Celestina, nakasandal sa balikat ni Mickey. Ang alin? Tanong nito. Tumingin si Celestina sa malawak na karagatan, sa payapang mundo sa kanyang harapan. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang nangiting puno ng karunungan at kapayapaan. Dati, nasa akin ang lahat, pero wala akong naramdaman. Ngayon, mas kaunti ang mayroon ako, pero pakiramdam ko, nasa akin na ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagsubok at pagbangon ni na Celestina at Miggy. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Ang pagsulat sa paglalakbay ni Naara at Miggy ay isa ring paglalakbay para sa akin. Isang karanasang puno ng kilig, galit, lungkot at pag-asa. May mga pagkakataong kasama ninyo akong umiyak sa kanilang mga kabiguan at nagdiwang sa kanilang mga tagumpay. Higit pa sa isang simpleng kwento ng pag-ibig, sana ay naiwan sa inyo ang isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang yaman o sa taas ng kanyang katayuan. Ito ay nasusukat sa tibay ng kanyang puso sa harap ng pagsubok, sa lakas ng loob na bumangon mula sa pagkadapa, at sa kakayahang magpatawad at muling magtiwala. Ito ay isang kwento tungkol sa paghahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan at pagtuklas na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kapayapaan ng kalooban at ang pagmamahal na tapat. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang mga aral na inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga nararamdaman sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwento. Nagmamahal, hindi binasa ang sulat ko